Umihip ang malamig na hangin sa balkonahe ng isang pribadong hotel sa Maynila. Sa loob ng eksklusibong function hall, nagtitipon ng iilang makapangyarihang negosyante at personalidad. Sa harap ng salamin, mariing hinawakan ni Seraphine ang laylayan ng kanyang simpleng puting bestida. May mga anak siyang quadruplets at sabay-sabay nakikipaglaban sa isang bihirang sakit sa dugo. Ang gamutan, espesyal. Lalo na sa laboratory procedures. Posibleng magkaroon ng transplant at nangangailangan ng milyon-milyong halaga. Matagal niya nang naibenta ang mga alahas ng kanyang ina. Naipasa na rin ang maliit nilang bahay sa bangko. Pero hindi pa rin sapat ang lahat ng sakripisyo kung kulang ang pera. Ang auction marriage ay isang lihim na kasunduan sa pagitan ng mayayamang individual at mga taong may matinding pangangailangan. Para sa mga bidders, kapalit nito ang isang asawa sa papel at isa pang bahagi ng kanilang imahe para sa negosyo, politika o reputasyon. Para sa mga taong papasok sa kasunduan, kapalit nito ang agarang tulong na hindi kayang ibigay ng mga bangko o charity organizations. Huminga ng malalim si Seraphine nang marinig ang pagbukas ng pinto. Ma'am, magsisimula na po ang bidding. Handa na po ba kayo? Sabi ng coordinator. I'm ready. I don't have any choice. Sa kabilang dulo ng bulwagan, nakaupo si Luke sa reserve section. Sa mundo ng negosyo, kilala siya bilang isang agresibong investor sa real estate at infrastructure. Ngayon, papasok na siya sa larangan ng politika. At sa larangang iyon, ang imahe ng isang lalaking may kumpleto at maayos na pamilya ay napakahalaga. Lumapit ang kanyang chief of staff. Sir, final decision na po ba talaga? Pwede pa po tayong humanap na ibang arrangement. Hindi ako naghahanap ng just any arrangement. Kailangan ko ng legal wife na walang problema. Pero sir, she has 4 kids. I know that. That makes it more believable. Isang ina na handang gawin ang lahat para sa mga anak niya. Di po ba delikado yun sa public image niyo? It's more dangerous to pretend to be a person with no principles. People can spot fakes easily today. Inanunsyo na ang simula ng pribadong bidding process. Hindi inilalabas ang halaga sa harap ng lahat dahil lahat ay dumadaan sa sealed digital offers. Lumapit ang coordinator kay Seraphine na may hawak na tablet. Ma'am, minanalo na po sa bidding. Sino? Luke Villarreal, ma'am. Is he sure about this? Siya mismo ang nag-submit ng highest bid. Alam na rin po niya lahat mula sa sitwasyon niyo, hanggang sa pangangailangan ng mga bata. Hindi nagtagal, lumapit si Luke sa kanyang kinauupuan. Good evening. Ako si Luke. Alam mo bang hindi ito laro? Hindi ito basta-basta nakasunduan na pwede mong baliwalain kapag ayaw mo na. I know. I'm not here to play around either. Kailangan ko ang tulong mo. Mukhang alam mo rin kung anong kailangan ko. May 4 akong anak. Alam ko. May sakit sila. Hindi to simpleng expense na pwede mong tapusin sa isang araw. It's a long term. Mga taon siguro bago makompleto ang lahat ng gamutan. That's all covered in the contract. Full medical support hanggang sa makompleto ang treatment nila. May trust fund din ako na inihanda para sa kanilang pag-aaral at pangangailangan, kahit na matapos na ang ating kasunduan. Saglit siyang napatitig sa lalaki at sinusuri kung totoo ba ang mga sinasabi nito. At kapalit, anong kailangan mo mula sa akin? Kasama kita sa campaign trail, mga public appearances, at lahat ng kailangan para ipakita na may maayos akong pamilya. No obligation sa personal na relasyon kung di mo gusto. Ang kailangan ko lang isang legal wife at isang pamilya na hindi gawa-gawa. Di kita pipilitin. If you have other conditions, sabihin mo na ngayon. Baka pwede nating ayusin. Isang bagay lang. Huwag mong tratuhin ang mga anak ko bilang props para sa image mo. Basta't nandito ka para sa kanila, gagawin ko rin lahat ng kailangan mo. Bahagyang gumaan ang ekspresyon ni Luke. Hindi ako ganun kababa.
I respect what you're doing for them. At kung tutulong ako, gagawin ko. Sigurado ka? Kung imahe lang ang kailangan ko, pwede ako magbayad ng artista para gawing kapamilya ko. Pero pinili ko ang totoong buhay. Real people with real struggles. Mas makakakuha tayo ng tiwala mula sa mga tao nun. Then we both need something real. Basta't panindigan mo ang mga sinabi mo. Ilang linggo matapos ang bidding, naganap ang kasal sa isang pribadong chapel sa Taguig. Ilang minuto pa bumukas ng pinto ng chapel. Pumasok si Seraphine at sa likod niya ay 4 na maliliit na bulilit na tila hindi mapakali. Huwag kayong tumakbo, baka madapa kayo. Saway niya kay Julia. Napalingon si Luke. Doon niya unang nakita ang quadruplets. Ang 4 na bata na parte ng kasunduan na kanilang pinag-usapan. Isa sa mga quadruplets na si Julian, agad kumawala sa hawak ng yaya at tumakbo papunta sa harap. Wow, ang laki-laki naman ng simbahan na to. Sumunod ang isang batang babaeng si Jasmine na mahigpit na hawak ang laylayan ng bestida ng kanyang ina. Mami, siya na ba yung magiging daddy namin? Pogi niya, no? Nanlaki ang mata ng isa sa mga abogado habang si Luke napalunok ng bahagya. Namula si Seraphine. Anak, hinaan mo yung boses mo. Nasa simbahan tayo. Lumapit naman ang dalawang natitirang bata na sina Javier at Julia. Sinuri nila siya mula ulo hanggang paa na parang sinusubukan nilang siguraduhin kung pasado ba ito sa kanilang mga pamantayan. Kinalabit siya ni Javier. Ikaw ba yung may malaking bahay sa BGC? Napakunot noo si Luke pero napangiti rin. May bahay ako doon? May swimming pool ba kayo? Meron. May aso ba kayo? Wala pa pero pwede naman tayo magkaroon. Sabay-sabay silang napatingin sa isa't isa. Pwede bang 4 na aso? Isa para sa bawat isa sa amin? Tanong ni Julia. Hindi napigilan ni Luke ang mahinang tawa. Sige, pwede naman natin pag-usapan yan. Pero baka ma-overwhelm tayo kung 4 agad. Lumapit si Seraphine sa kanya. Pasensya ka na ha. Medyo energetic kasi sila kapag lalabas ng bahay. Okay lang. Mas gusto pa nga to eh. Biglang humawak si Jasmine sa kanyang kamay. Daddy, di ka ba galit sa amin? Saglit siyang natigilan sa tanong. Bakit naman ako magagalit sa inyo? Wala naman kayong ginagawang masama. Sabi kasi ng kapitbahay namin, mahirap daw kami. Baka po ayaw mo sa amin dahil doon. Biglang tumahimik ang buong chapel. Naramdaman ni Seraphine ang kirot sa dibdib. Anak, huwag kang maniniwala sa sinasabi ng iba. Pero bago pa makapagpatuloy si Seraphine, lumuhod si Luke para mapantayan ng bata. Makinig ka mabuti ah. Hindi ko kayo pinili dahil mayaman kayo o may pera kayo. Pinili ko kayo dahil pamilya kayo ng mami nyo. Mula ngayon, kasama na kayo sa responsibilidad ko. Paparusahan ko ang sino man magsasabi na masama sa inyo. Talaga po? Oo naman. Pero may kondisyon ako ah. Ano po yun? Kailangan yung tulungan ako at si mami. Huwag kayong masyadong pasaway, lalo na kapag may klase kayo. Dapat sundin niyo ang utos ng yaya at teacher niyo. Nagkatinginan muli ang mga bata. Depende po kung ano yung utos. Napatawa ang pari na kanina pa nagpipigil ng ngiti. Sa tingin ko, handa na tayong simulan ng seremonya. At nagsimula nga ang maikling seremonya. Seraphine, tinatanggap po ba si Luke bilang iyong asawa? Alinsunod sa batas at sa inyong kasunduan? Opo, Father. At ikaw naman, Luke, tinatanggap po ba si Seraphine bilang iyong asawa, pati na rin ang pagiging ama ng kanyang 4 na anak ay iyong pananagutan? Opo, Father. Pagkatapos pirmahan ng mga dokumento, nagsigawan ng mga bata. Yehey, may daddy na talaga tayo! Sigaw ni Julia. May swimming pool, tapos pupuntahan natin yun lagi. Ani Julian. Pwede na tayo magkaroon ng 4 dogs. Napailing na lang si Seraphine.
Mga anak, hindi amusement park ha o zoo ito. Dapat maging disciplined kayo. Hindi nagtagal, tuluyang nagbago ang dating tahimik na kapaligiran ng mansyon ni Luke. Halos araw-araw, may mga paa ng batang tumatakbo sa mahabang hallway. May mga tawanang umaalingaw-ngaw sa malawak na sala. May mga batang nag-aagawan kung sino mauunang pumasok sa banyo para maligo. Sa akin yung asul na tuwalya, akin yun eh. Hindi no, kapon mo pa yan ginagamit, ako naman ngayon. Sagot naman ni Julian sa sinabi ni Javier. Daddy, siya talaga yun oh, kinukuha niya tuwalya ko. Napahinto si Luke sa gitna ng pagbabasa ng kanyang financial report. Minsan, napapailing siya. Pero mas madalas, napapangiti siya ng hindi namamalayan. Hindi niya talaga inakalang ang dating tahimik na bahay, maaaring maging ganito kaingay. Habang abala ang mga bata sa paggawa ng takdang aralin, sa mahabang mesa ng dining room, bigla siyang napalingon sa pinto at dumating ang kanyang pinsang si Leslie. Pagpasok pa lang nito sa sala, nakakunot na agad ang noo nito. Look, ano to? Parang daycare center na ang bahay mo? Bago pa makasagot si Luke, biglang dumaan sa harap ni Leslie si Javier na may hawak na remote-controlled na kotse. Excuse me po ate, mababangga po kayo. Sigaw nito sa masiglang paraan. Bago tumakbo papunta sa kabilang sulok, napaatras si Leslie ng konti. Grabe naman, ang ingay-ingay naman ng mga bata. Hindi ka ba nababaliw dito? Welcome to my house, Leslie. Ganyan talaga dito ngayon. House? This used to be a peaceful sanctuary, Luke. Ang ingay! Paano ka pa nakakapag-concentrate sa trabaho mo? Sumulyap si Luke sa direksyon ng dining area, kung saan abala si Seraphine sa pagtuturo ng fraction sa dalawang bata, habang ang dalawa pang bata nagtatawanan, habang naglilinis ng kanilang mesa. Di naman, sanay na ako. Luke, ba't mo ba talaga ginagawa to? Kung gusto mo lang maging maganda yung imahe mo para sa politika, maraming available na single na babae dyan. Isang socialite, isang doktor, o abogado, mga taong maganda ang background, hindi yung may 4 pang anak na kasama. Hindi agad sumagot si Luke. Pinagmasdan niya lang ang mga bata na ngayon nagtatawanan habang binibiro sila ni Seraphine. Lumapit palalo ang babae. Binaba ang boses para hindi marinig ng iba. Pinsan, alam kong gumagastos ka ng milyon-milyon dito. Medical bills nila, tutor, security, lahat yan bayad mo. Para saan? Sa mga batang hindi mo naman dugot laman? Sa kabilang mesa, bahagyang napatigal si Seraphine sa pagsusulat sa board. Narinig niya ang huling sinabi ni Leslie pero hindi siya lumingon. Pinagpatuloy niya ang pagtuturo para hindi halatang narinig niya. Sumagot si Luke. Hindi lahat ng responsibilidad sa buhay kailangan dugo ang basihan, Leslie. May mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa dugo. Pero ikaw to Luke at practical ka. Laging logical ang desisyon mo. Ito, hindi to mukhang logical. Hindi mo pa kasi alam ang buong kwento. Then tell me, sabihin mo sa akin para maintindihan ko. Di kailangan. Basta ako alam kung tama ang ginagawa ko. Sayang lang ang pera mo, pinsan. Kung gusto mo lang talaga magpakasal, maraming options na walang kasamang baggage. Sa eksaktong oras na yon, tumayo si Seraphine at lumapit sa kanilang dalawa. Hindi ho ako baggage. Kalmadong sabi niya kay Leslie. Bahagyang nagulat ang babae. Seraphine. Hindi ko naman ibig sabihin. Alam ko po kung ano ibig niyong sabihin. Sa totoo lang, tama kayo sa isang bagay. Kung wala lang po kasing espesyal na kondisyon yung mga anak ko, kaya ko silang buhayin mag-isa. Bago pa man kami makakilala ni Luke, may sarili na ako mga koneksyon. Maraming negosyante at investor ang lumalapit sa akin para mag-search, mag-verify ng information. Minsan para malaman kung totoo ba ang mga chismis tungkol sa isang tao o kumpanya. Mabilis naman ako makahanap ng mga detalye, kahit pa tinatago ito na mabuti. Napakunot ang noo ni Leslie. So you're saying private investigator ka? Mas maganda pakinggan kung tatawaging research consultant. Sagot ni Seraphine na may bahagyang ngiti sa labi.
Kahit pa kontrobersyal ang kaso o hindi, trabaho ko pa rin na hanapin ang totoo at ibigay ang tamang impormasyon. Tahimik lang si Luke habang nakikinig. Alam niya lahat ng yan. Isa nga yun sa mga dahilan kung ba't hindi siya nagdalawang isip na tanggapin sila sa buhay niya. Pumili siya na isang babaeng matalino, may lakas ng loob at malakas na paninindigan. Kung pera lang ang pinag-uusapan, hindi po ako basta-basta na lamang umaasa sa ibang tao. Dagdag ni Seraphine ang hindi nagbabago ang tono. Nagkataon lang na mas mataas ang halaga ng gamutan kaysa sa kasalukuyang kinikita ko sa trabaho ko. Biglang sumingit si Julia. Mommy, tama ba yung sagot ko dito sa addition ng fractions? Sinunod ko naman po yung tinuro mo eh. Napangiti si Seraphine at yumuko para tignan ang notebook ng bata. Mali lang ng konti ang denominator mo, anak. Halika, ayusin na natin to. Sa likod nila, biglang may narinig na malakas na sigaw. Daddy, natapon ng Diyos sa carpet! Ani Javier. Napalingon si Luke sa direksyon ng boses. Ano na namang nangyari dito, anak? Kumuha naman siya ng tissue mula sa mesa malapit doon. Tinulak niya po ako kaya natapon juice ko. Sumbong nito. Di ko naman siya tinulak, bigla na lang siyang nadapa. Depensa ng bata. Nakaupo si Seraphine sa mini library. Ilang oras na siyang naghahanap at nagbabasa ng public records, archived news articles, mga dokumento mula sa regulatory agencies. At sa huli natagpuan niya ito, na may isang kumpanyang konektado sa investment arm ng pamilya ni Luke. Merong clinical trial na isinagawa noong taong yun. May petsa na tumutugma sa panahon ng kanyang pagbubuntis. May mga reklamo mula sa mga magulang ng mga bata na nagkaroon ng komplikasyon. Ngunit walang final ruling sa kaso. Ngunit malinaw na magulo ang pangyayari. Walang konklusyon kung talagang ang vaksinang sanhi ng problema ng kalusugan ng mga bata. Ang kaso biglang na-settle nang wala namang malinaw na pahayag mula sa kumpanya. Napahinto siya sa pagbabasa. Hindi pwedeng haka-haka lang ito. Kailangan ko malaman ang totoo. Bulong niya sa sarili. Hawak ang isang papel na may lista ng mga opisyal na kasangkot sa trial. Sa may pintuan ng mini library, nakatayo si Luke. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon at nakikinig. May hinahanap ka bang partikular na impormasyon? Tanong niya, na ikinagulat ni Seraphine. Luke, kailangan kong maging diretso sa'yo ngayon. Sabi mo lang, ano ba yun? May lumalabas na naman na issue tungkol sa pharmaceutical company na konektado sa pamilya mo. Experimental vaccine para sa newborns. May mga komplikasyon daw na nangyari. Alam ko. Alam mo na pala, ba't di mo sinabi sa akin? Lumang kaso na yun, Seraphine. Minority shareholder lang naman ang pamilya namin doon. Hindi kami ang nagpatakbo ng operasyon ng kumpanya. Wala kaming kontrol sa mga desisyon nila. Lalo na nung panahong yon. Pero konektado pa rin kayo sa kanila. At ang pinakamahalaga, ang petsa ng clinical trial na yon, eksaktong tumutugma sa taon ng kapanganakan ng mga anak ko. Hindi agad nakaimik si Luke. Mula sa kanyang mga mata, makikita ang pag-aalala at bahagyang takot. Ano ibig mong sabihin? Na baka may kinalaman ng kumpanyang yun sa sakit ng mga bata? Hindi ko pa alam, wala pang confirmation. Hindi ko mahanap kung anong ospital ang kasama sa trial na yon. Kulang ang public data na nakukuha ko. Para may sinadya talagang tinanggal o binura sa mga record. Pinaghihinalaan mo ba akong kasangkot o ang pamilya ko? Hindi ako nagbibintang, Lu. Hindi pa ako sigurado kaya nga ako naghahanap ng sagot. Simula nang ipanganak ko sila. Wala nang malinaw na paliwanag kung ba't lahat sila pare-parehong may rare blood disorder. Sinabi ng doktor na maaaring genetic ito. Pero sinuri ko na lahat ng medical na kasaysayan ng pamilya ko. At wala ni isang tao na may ganitong kondisyon. Sa pamilya ko ba meron? Sinuri ko din. Wala rin kasaysayan ng ganitong sakit. Kaya nga ako nagtataka at di ako titigil hanggat hindi ko mahanap ang tunay na dahilan.
Lumapit si Luke. Maingat na isinara ang laptop. Makinig ka sa akin na maigi. Kung may kahit anong kinalaman ng kumpanyang yon sa nangyari sa mga anak mo, ibibigay ko lahat para malaman ng totoo. Kahit pa pamilya ko pa madamay o mapahamak dahil dito. Hindi ganun kadaling gawin, Luke. Isang malaking iskandalo lang. At kahit hindi pa naman napatunayang totoo, basta lang may koneksyon sa pamilya mo tapos na ang campaign mo, mawawala ng tiwala ang mga tao sa'yo. Mas mahalaga pa ba ang posisyon sa gobyerno kaysa sa katotohanan at sa kalusugan ng mga anak mo? Hindi ko alam. Kung totoo man na may kinalaman ng kumpanyang yon sa sakit ng mga bata, ibig sabihin, baka ang pamilyang pinakasalan ko ang mismong dahilan ng paghihirap ng mga anak ko. Paano ko haharapin yon, Luke? Mula sa hallway, bigla nilang narinig ang masiglang tawanan ng mga bata. Mommy, Daddy, tapos na kami sa assignment. Pwede na ba kaming manood ng movie o maglaro ng games? Tanong ni Julia. Napapikit si Seraphine sandali. Hindi ko pa tapos ang investigasyon ko. Kailangan ko ng mas malalim na mga record. Pero hindi ako makakuha ng mga yan ng legal eh. Tiningnan siya ni Luke ng matagal. Gagamitin mo ba ang connection mo bilang research consultant? Oo, pero may limitasyon ako. Hindi ako gagawa ng anumang iligal na paraan para makuha ang impormasyong kailangan ko. Hindi ako papatay ng tao o magpapakalat ng maling impormasyon para lang makuha yon. Ako naman ang bahala sa corporate side. May access ako sa bagong board archives ng investment arm ng pamilya namin. Baka doon may mga dokumentong makakatulong sa'yo. Hindi ko alam kung ano makikita ko doon. Baka may mga bagay na hindi ko inaasahan pero mas mabuti nang tayo ang maunang makaalam ng totoo. Kesa sa mga mamamahayag na unang makakakuha na impormasyon at gawing iskandalo ito. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Kapag lumabas ito at napatunayang may kinalaman ng pamilya mo, hindi lang negosyo ang masasagasaan. Masisira ang pangalan ng pamilya mo at lahat ng pinaghirapan mo mawawala. Mula nang pinakasalan kita at tinanggap ang mga bata bilang sarili kong mga anak. Pamilya ko na rin sila. At kung may mali o kasalanan man ng kumpanyang yon, kahit pa ito'y konektado sa pamilya ko, hindi ko ipagtatanggol sila. Dahil lang sa apelyido na meron kami. Kailangan nilang harapin ang kahihinatnan ng mga desisyon nila. Nagpasya si Luke na pansamantalang ihinto ang lahat ng gawain na nakakaabala ng dumating ang Sabado. Weekend na naman bukas. Anunsyo niya isang umaga habang sabay-sabay silang kumakain ng almusal sa malawak na hapagkainan. Family day tayo bukas? Ano po bang gagawin natin, Daddy? Kayo ang masusunod. Basta isa lang ang mapili ninyo para hindi tayo maguluhan. Beach po! Gusto namin maglaro ng buhangin at kumuha ng mga shell. Sabi ni Julia. Zoo po! Gusto ko makakita ng lion at elephant. Arcade! May bago laruan doon na gusto ko subukan eh. Magluto na lang po tayo. Gusto kong matuto gumawa ng cookies. Wika ni Jasmine. Sa huli, napagkasunduan nilang pumunta sa isang pribadong resort sa Batangas na pag-aari ng isang matagal ng kaibigan ni Luke. Sa tabing dagat, masayang tumatakbo ang mga bata habang hinahabol ang alon. Daddy, Daddy, tignan mo to! Sigaw ni Julia habang hawak-hawak ang isang maliit na puting kabibe. Ang ganda-ganda po niya, no? Lumapit siya sa bata at yumuko para makita na maayos ang hawak nito. Galing naman ang anak ko. Pero tandaan huwag ilalagay yan sa bibig o sa mata. Baka mapano ka. Hindi na po kami baby, Daddy. Reklamo naman ni Jasmine na nakanguso pa. Sa ilalim ng isang malaking puting payong na nakalagay malapit sa dagat, tahimik na pinagmamasdan sila ni Seraphine. Lumapit si Luke sa kanya at umupo sa tabi niya sa malambot na dayami. Sanay ka na bang palaging may schedule sa lahat ng bagay? Tanong ni Seraphine bigla. Oo. Pero ngayon lang ulit ako nakapunta sa dagat nang walang ibang agenda. Pansin ko nga.
Simula nung namatay si Dad, biglang ako na ang naging tagapagmana at tumawak ng ilang bahagi ng negosyo ng pamilya. Kailangan ko matuto agad para hindi masira lahat ng pinaghirapan niya. Ang bigat naman ng dinanas mo nun. Kaya siguro hindi ako nagtagal sa mga relasyon nun. Laging may mas importante pang gagawin. May mga naging girlfriend ka naman siguro dati? Meron naman. Pero lagi ko sinasabi sa kanila na trabaho muna bago ang lahat. Hanggang sa sila na mismo napagod sa paghihintay. Hindi kasi ako marunong magbigay ng oras. Akala ko kasi basta may pera at maayos ang lahat, sapat na. Hindi ka ba nagsisisi noon? Dati, hindi. Pero iba pala talaga kapag umuwi ka sa bahay at may mga taong naghihintay sa'yo. Tahimik lang silang dalawa habang pinagmamasa ng mga bata na ngayon nag-aagawan sa isang maliit na buhay na alimango na nadampot nila sa tabi ng dagat. Maya-maya, si Seraphine naman na nagsimulang magsalita. Ang tunay na tatay ng mga bata, scientist. Saang field siya nag-work? Hematology research. Tumatanggap siya ng proyekto mula sa ibang kumpanya para mag-aral tungkol sa karaniwan at hindi karaniwang sakit sa dugo. Ironic nga naman dahil ang taong nag-aaral tungkol sa sakit na yon ay ang partner ko. Tapos ang sarili niya mga anak may ganitong kondisyon. Ano nangyari sa kanya? Isang aksidente sa laboratory niya. May equipment daw na biglang sumabog nung nag-aaral ng bagong sample. Hindi na siya nakarating sa ospital. Saglit na napapikit si Seraphine. Mag-isa kong hinarap ang lahat pagkatapos nun. Pumupunta ako sa iba't ibang ospital para sa mga check-up ng mga bata. Umuutang para sa mga gamot at sinubukan kong ituloy ang research na sinimulan niya. Hanggang sa maubos lahat ng ipon ko at wala na ako ibang mapagkukunan. Hindi ako pwedeng maging mahina eh. May 4 akong bata na umaasa at nakatingin sa akin. Kailangan ko maging matatag para sa kanila. Mami, Daddy, gutom na kami. Gusto na po namin kumain ng kanin at isda. Sabi ni Javier. Tara na. Tumayo siya hawak ang kamay ni Seraphine. Baka may hinanda na silang pagkain sa cottage. Pagbalik nila mula sa Batangas, mas naging tahimik si Seraphine kaysa dati. Malinaw na ang pattern ng unti-unting nabubuo sa harap ng kanyang laptop screen. Natukoy niya na ang eksaktong ospital na naging kasosyo sa clinical trial na yon. Pareho ang taon at pareho ang buwan ng kapanganakan ng kanyang mga anak. At sa listahang nakalap niya, makikita ang apelyido ng kanyang mga anak at 4 na entry na magkakasunod. Dumating si Luke sa study room na may dalang makapal na folder. May nakuha akong internal archive mula sa dating tauhan ng foundation. Hindi siya agad lumingon sa lalaki. Patuloy pa rin siya nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Alam ko na. Anong alam mo? Ang trial program na pinondohan ng foundation ng pamilya mo. Hindi ito simpleng research grant tulad ng sinasabi nila dati. May nakatago pang clause doon tungkol sa accelerated neonatal application at pinapabilis nila ang paggamit ng gamot kahit pa hindi kompleto ang mga trial. Nanigas ang ekspresyon ni Luke. Seraphine. May listahan ako ng mga pasyente. May batch code na tumutugma sa panahon ng pagbubuntis ko at kasama doon ang pangalan ng quadruplets. Lumapit si Luke at binaba ang folder na hawak sa mesa. Buksan mo to. Binuksan niya ito. Sa ibaba ng isang dokumento, nakasulat ang pangalan ni Luke. Ikaw ang nag-object sa pagpapatuloy ng trial? Yes. Pero natuloy pa rin? Yes. Ba't di mo ito sinabi agad sa akin? Dahil hindi ko alam kung kasama ang mga anak mo sa batch na yun. Alam ko may trial. Alam ko may ilang kaso ng komplikasyon. Pero sealed ang lahat na impormasyon tungkol sa mga pasyente. Hindi ako makakuha ng access, kahit na ako'y parte ng board noon. Pero alam mong may mga bata na maaaring masaktan. Alam ko may malaking panganib, kaya nga sinubukan kong pigilan sila ipagpatuloy yon. Sinabi ko sa kanila na hindi pa handa ang gamot para sa bagong silang na sanggol. Sinubukan? Ba't hindi mo pinush? Hindi ako majority shareholder noon, Seraphine. At nang hindi ako pumayag na pumirma sa dokumento para sa pagpapalawak ng trial, tinanggal ako agad sa strategic committee. Unti-unti nila akong inalis sa lahat ng desisyon na kailangan gawin ng foundation.
Ba't di mo ako tinanong noon kung may kinalaman ako o ang mga bata sa proyektong yon? Hindi pa tayo nagkakilala. Kahit na gusto ko malaman kung sino mga apektado, hindi ako makakakuha ng impormasyon. At hindi ko alam na ikaw pala ang isa sa mga ina na naghihirap dahil sa kung anumang ginawa ng foundation na yon. Pero kung totoo lahat ng ito, ibig sabihin ng foundation ng pamilyang pinakasalan ko ang nagpondo sa proyektong posibleng dahilan ng sakit ng mga anak ko. Pagkatapos ng gabing yon, na nalaman nila ang katotohanan tungkol sa foundation, may nagbago sa pagitan nila. Habang pauwi sila mula sa isang lalawigan, tahimik lang sila buong biyahe. Ang 4 na bata natutulog na sa likuran. Pagod ka na ba? Tanong ni Luke nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Medyo. May bago ako nahanap na dokumento mula sa dating kasapi ng board. May record doon lahat ng sinabi ko noong nag-o-object ako sa trial. Ipakita mo na lang sa akin kapag kompleto na. At sigurado kang lahat ng ebidensya ay nandun. Kailangan mo pa rin bang hanapin ang mga pruweba? Of course. Hindi pa ba sapat ang salita ko para maniwala ka? Kapag ang mga anak mo ang pinag-uusapan, hindi pwedeng emosyon lang ang basihan ng desisyon mo. Kailangan ko pa rin ng pruweba na hindi mo ako niloloko. Sa mansyon, mas naging maingat si Seraphine sa lahat ng bagay. Madalas ay sa study room siya natutulog kapag may mga dokumentong binabasa o sinusuri. Papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig nang nadatnan niya si Luke sa sala na may kausap sa telepono. Mukhang seryoso ang usapan nila. Ilipat niyo agad ang pondo sa research team na nasa Singapore. Narinig niya ang sabi ni Luke. Bigyan natin ng prioridad ang gene therapy trials na kanilang ginagawa. Wala akong pakialam sa ROI ngayon. Hindi yun importante. Napahinto siya sa likod ng pader. Sir, malaking halaga na po na ilalabas niyo para sa proyektong ito. Sagot ng kausap ni Luke sa kabilang linya. Baka po maapektuhan ang liquidity ng mga negosyo. Hindi ako nagtatanong kung maapektuhan o hindi. Ang tanong ko lang, may na-process na ba sila sa pag-aaral? May initial positive response po sa 2 test cases na ginawa nila, sir. Hindi pa po ito kompleto pero may pag-asa. Good. Continue what you're doing. Nang ibaba ni Luke ang telepono, saka siya lumabas mula sa likod ng pader. Ano yun? Diretso niyang tanong kay Luke. Di ka pa ba tulog? Kala ko natutulog ka na sa study room. Ano yung pondo sinasabi mo kanina, para saan yun? Research fund. Para saan? Para sa sakit ng mga bata. Napakunot ang noon ni Seraphine. Ano ibig mong sabihin? May bagong gamot na ba? May experimental gene therapy na nasa phase 2 sa ibang bansa. Hindi pa ito available dito sa Pilipinas. Sobrang mahal ng paggamot. Walang kasiguraduhan kung gagana ito. Pero may potensyal na makatulong para mapabuti. O baka sakaling maalis pa ang sakit ng mga bata. Gaano kalaki ang nilabas mo para doon? Hindi agad sumagot si Luke. Alam niyang hindi magugustuhan ni Seraphine ang sagot niya. Luke, sagutin mo ko. Majority ng personal investments returns ko nito nakaraang quarter. Karamihan ng kita ko mula sa negosyo nilagay ko doon. Nanlaki ang mga mata ni Seraphine. Hindi mo man lang ako kinonsulta tungkol dito? Hindi mo ba naisip na baka may mas mahalagang gagamitin ka para sa campaign o para sa pangangailangan? Hindi ko kailangan ng pahintulot mo para tumulong sa mga bata. Hindi ito simpleng tulong na pwede mong gawin basta-basta. Paano kung mag-fail ang trial na yon? Paano kung maubos lahat ng pera at resources mo? Ano mangyayari sa'yo at sa campaign mo? Pera lang yun, Seraphine. Pwede ko ibalik yun sa paglipas ng panahon. Hindi lang pera nakataya dito, ang reputasyon mo. Lahat ng pinaghirapan mo para sa kampanya. Lahat yun maaaring mawala dahil sa isang desisyon na hindi mo man lang pinag-isipan ng mabuti. Mas mahalaga pa ba sa'yo ang campaign na yan? Kesa sa posibilidad na gumaling sila at makita sila masaya at malusog? Natigilan siya sa sinabi ni Luke. Hindi niya alam ang sasabihin. Oo, Seraphine, hindi ko sila kadugo at alam ko yun. Pero araw-araw ko silang kasama. Nakikita ko kung paano sila napapagod agad, kahit na hindi naman sila naglalaro ng sobra. Nakikita ko kung paano nila tayo pinapangiti, kahit na alam ko masakit ang katawan nila. Nakikita ko kung paano sila magpanggap na okay lang, kahit hindi naman talaga. Napahinto siya sa mga sinabi ni Luke. Hindi niya alam na alam pala ni Luke ang lahat ng yon.
Alam mo ba kung ano sinabi sa akin ni Javier kahapon? Hindi siya sumagot. Alam niyang hindi maganda ang sasabihin ni Luke. Tinatanong niya ako kung mamamatay ba siya na maaga. Tinatanong niya kung bakit hindi sila makakalaro ng mahabang panahon tulad ng ibang bata. Tinatanong niya kung ba't kailangan nilang uminom ng maraming gamot at pumunta sa ospital tuwing linggo. Tila nalaglag ang hangin sa dibdib ni Seraphine. Parang biglang tumigas ang kanyang katawan sa narinig. Hindi niya alam na may ganitong iniisip ang kanyang anak. Hindi ko alam kung ano isasagot ko sa kanya sa totoo lang. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na hindi ko alam kung saan sila gagaling. Kaya kung may kahit 1% tsansa na may lunas pa para sa kanila, handa akong ilagay doon lahat ng pera at oras na meron ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung una? Dahil ayoko isipin mong ginagawa ko ito para bilhin ang tiwala mo o para lang mapatawad mo ko. Ayokong isipin mong ginagawa ko ito dahil may utang ako sa inyo o dahil obligasyon ko kayo. Ayokong gawing bayad ang pagmamahal ko sa kanila. Hindi ko hinihingi na paniwalaan mo ako agad. Hanapin mo pa rin ang lahat ng pruweba na kailangan mo para malaman mo ang totoo. Susuportahan kita sa lahat ng gagawin mo. Pero wag mo sana ako itulak palayo habang ginagawa ko lahat na makakaya ko para sa kanila. Mula noon, hindi niya na-question pa kung ba't pinaglalaban ni Luke ang research fund para sa gene therapy. Sa halip, siya ang nagsimulang tumulong. Naghanap siya ng independent medical reviewer mula sa ibang bansa para suriin ang maingat ang trial na nagaganap sa Singapore. Sa campaign trail, mas naging natural ang lahat ng kilos nila sa isa't isa. Hindi na sila parang dalawang estranghero na pinagsama lang dahil sa trabaho. Sa isang sortie sa Pampanga matapos magsalita si Seraphine tungkol sa child healthcare reform, pababa na siya ng entablado nang biglang inalalayan siya ni Luke sa braso. Dahan-dahan lang. Madulas ng hagdan, baka mapahamak ka. Hindi ako mahuhulog. Siguraduhin mo yan. Mahirap magpaliwanag sa apat na batak kung mapipilay ka pa. Napansin niyo ng mga tao sa harap ng entablado. Sa social media, mas pinag-usapan pa nga ang paghawak ni Luke sa likod ni Seraphine kesa sa talumpati nito tungkol sa pagpapababa ng presyo ng gamot. Sir, trending po kayo ngayon sa Twitter. Sabi ng isang staff habang naglalakad sila papunta sa sasakyan. Bakit naman? Mas interesado pa raw yung mga tao sa kung paano kayo tumingin kay Ma'am Seraphine kesa sa plataforma na inilatag nyo para sa susunod na eleksyon. Sa mansyon, mas madalas na sila magkatabi sa pagkainan, kasama ang 4 na bata. May progress daw sila sa 2 bata na kasali sa trial sa Singapore. Sabi ni Seraphine isang gabi, habang pinapakain ng isa sa kanilang mga anak. Gaano ka progress? Tanong ni Luke. Hindi pa ito cure pero malaki ang improvement. Mas bumaba ang dependency nila sa blood transfusion na dati. Kailangan nila ng transfusion tuwing 2 linggo. Ngayon tuwing 1 buwan na lang. May isang bagay na hindi mapalagay si Seraphine. Pakiramdam niya may matang lagi nakasunod sa kanila kahit saan sila pumunta. Isang hapon sa Quezon City, habang naglalakad siya papunta sa backstage sa isang covered court kung saan may rally. Bahagya siya nabangga na isang lalaki nagmamadali papuntang exit. Pasensya na po, di ko po napansin. Sabi nito, bago tuluyang naglakad palayo. Napansin siya ng lalaki at parang biglang tumigil ang mundo niya. Halos kamukha ito ng biological father ng kanyang quadruplets. Ma'am Seraphine, okay lang po ba kayo? Namumutla kayo? Tanong ng isang staff na nakasunod sa kanya. Okay lang. Napagod lang siguro ako kanina sa paglalakad. Paglingon niya ulit sa direksyon kung nasaan naglakad ang lalaki. Wala na ito roon. Kinagabihan, tahimik lang siya sa sasakyan pa uwi. Hindi siya nagsasalita kahit na kinakausap siya ni Luke tungkol sa mga plano para sa susunod na event. Hey, may nangyari ba kanina? Umiling siya sa una. Ayaw niya magdulot ng pag-aalala. Pero kalaunan, nagsalita din siya. May nabangga ako kanina sa backstage. Nasaktan ka ba? Hindi naman ako nasaktan pero kamukha niya. Sino? Si Gabriel. Tumahimik si Luke sa mahabang sandali. Sigurado ka ba? Baka lang naman may taong kamukha lang talaga niya. Hindi ko alam. Hindi pwedeng siya, patay na siya. Ako mismo ang nandun nung nilibing siya. Baka nga may kahawig lang. Oo, baka nga. Ngunit kahit na sinasabi niya yon, hindi mapakali ang kanyang isip.
Parang may isang boses sa loob ng kanyang isip na nagsasabing, hindi lang yun basta kahawig ng dating partner niya. At sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmasid siya. Tinitignan niya lahat ng taong nasa paligid niya tuwing may event. Habang nag-aayos siya ng dokumento sa study room, napansin niya ang isang itim na SUV na nakaparada sa labas ng gate ng kanilang mansyon. Ilang beses na rin niya nakita yon sa iba't ibang event. Hindi ito parte ng official convoy ng campaign team o ng security nila. Maya-maya lumapit siya sa bintana. Pero umalis din agad ang sasakyan. Kinausap niya si Luke habang nagkakape sila sa kusina. Luke, may nagmamanman talaga sa atin. May sasakyan ako nakita sa mga event. Kahapon pa nga nakaparada yun sa labas ng gate natin eh. Sasabihan ko agad ng security team. Ipapacheck ko ang plate number kung may record dito sa pulisya o ibang ahensya. Pakiramdam ko konektado ito sa foundation na sa research na pinaglalaban natin. May mga taong ayaw na magtagumpay tayo. Posible. Hindi nagtagal matapos silang pag-usapan ng itim na SUV. Isang pangyayari ang dumating na tuluyang nagpayanig sa mundo ni Seraphine. Kauuwi ng mga bata mula sa kanilang tutorial center nang pumasok si Jasmine sa sala na hinihingal. Hawak ng isang maliit na kahon na maingat na nakabalot sa asul na papel na may pulang laso. Mami, tignan mo to! May nagbigay sa amin sa labas ng gate. Sino nagbigay? Isang kuya na naka-black cap at naka-jacket. Sabi niya friend daw niya si Daddy. Sinong Daddy? Daddy Gabriel po. Sagot ni Julia nang walang alinlangan. Tila natural lang ang pagbanggit ng pangalan na matagal niya nang akalaing nakalimutan na ng mga bata. Parang may isang kamay na humigpit sa dibdib ni Seraphine. Hindi niya alam kung paano haharapin ang damdaming pumapasok sa kanya. Maingat niyang kinuha ang kahon. Binuksan niyo na ba to? Hindi po. Sabi ni Kuya Guard, wag mo nang buksan. Ibigay lang daw kay Mami. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Bago dinala ang kahon papuntang kusina. Agad niyang tinawag si Luke gamit ang intercom ng bahay. Luke, punta ka nga ang kusina. Kailangan kita makausap. Sandali pa dumating si Luke. Agad niya napansin ang kinakabahan na ekspresyon sa mukha ni Seraphine. Ano yan? Ba't parang kinakabahan ka? Sabihin na nating regalo galing sa isang stranger. Binigay sa mga bata sa labas ng gate. Agad sumeryoso ang mukha ni Luke. Kinuha niya agad ang kanyang cellphone. Tinawag ang head of security na si Mang Robert. Mang Robert, puntahan mo ako dito sa kusina. Dalhin mo rin ang scanner natin. Scan muna natin to bago buksan. Huwag nating basta-basta hawakan hanggat di tayo sigurado. Dahan-dahang binuksan ni Luke ang takip ng kahon, gamit ang kanyang daliri. Nasa loob ang isang maliit na music box na gawa sa kahoy, na may kayobangging kulay. May detalyadong ukit na bituin sa gitna ng takip. Parang huminto ang mundo ni Seraphine. Yun ang eksaktong music box na binigay sa kanya ni Gabriel. Ano to, Seraphine? Alam mo ba kung saan galing to? Teka, ganitong-ganito yung binigay niya sa akin noon. Custom-made niya na pinagawa niya sa isang maliit na shop sa Baguio. Hindi basta-basta nabibili yan kahit saan. Pagkatapos doon tinawag nila mga bata sa kusina. Mga anak, may kinausap pa kayo tungkol sa nagbigay ng kahon na to? Bukod sa taong naroon na nagabot sa inyo nito. Opo, Daddy Luke, kinausap niya kami. Anong sabi niya? Tinanong niya kung masaya daw kami sa bahay. Tapos sabi niya, kamukha raw namin ang tatay namin. Parang biglang nawalan ng lakas si Seraphine. Napasandal sa pinakamalapit na silya. Ramdam niya ang init ng luha na tumutulo sa kanyang pisngi. Kinagabihan, nag-usap sila ni Luke sa study room. Homeschool muna sila. Diretsong sabi ni Luke. Hawak ang kanyang laptop na bukas ang mga dokumento tungkol sa security ng bahay. Dadagdagan ko rin ang bilang ng guard sa loob at labas ng mansyon. Walang sino mo makakalabas ng bahay nang walang kasamang security. Baka naman, sobra na tayo sa pag-iingat, Luke. Hindi tayo pwede magpabaya, lalo na't kasangkot ang mga bata. Mula noon, sa loob na lamang ng kanilang mansyon nag-aaral ang apat. Inayos ni Seraphine ang lahat ng kailangan nila. Habang nagtuturo si Seraphine ng science lesson tungkol sa mga bituin at planeta, napansin niyang tahimik lang si Javier sa tabi ni Julian. Hindi tulad ng dati na lagi itong nagtatanong at tumatawa.
Anak, okay ka lang ba? May problema ba sa lesson? O may masakit sa'yo? Nagkatinginan ng apat na magkakapatid. Si Jasmine ang unang nagsalita. Mommy, totoo po ba na hindi na natin makikita si Daddy? Anak, ba't mo naman tinatanong yan? Kasi nakita namin siya, Mommy. Parang tumigil muli ang mundo ni Seraphine sa pangalawang pagkakataon ngayong linggong ito. Anong ibig mo sabihin nakita niyo siya? Sa labas ng gate po, nung isang araw bago kami binigyan ng regalo, nakatayo siya doon at tiningnan kami. Hindi siya nakakap noon, Mommy. Ngumiti siya sa amin. Nagsalita ba siya sa inyo? Anong sabi niya? Tanong ni Seraphine. Ramdam na ramdam niya na ngayon ang takot na pumapasok sa kanyang sistema. Umiling si Javier. Di po siya nagsalita pero kumaway siya sa amin. Tas parang alam niyang kami yon. Siya yon, Mommy. Hindi kami nagkakamali po. Napahawak si Seraphine sa lamesa para suportahan ang sarili. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga bata. Anak, alam niyo naman na si Daddy Gabriel ay hindi na natin kasama dito. Wala na siya. Pero nakita namin siya, Mommy. Giit naman ni Javier. Namumula na ang mga mata ng bata dahil sa luha. Di kami nagkakamali. Kilala namin mukha niya. Nang gabing yon, pagkatapos ayusin ng mga bata at makita silang mahimbing na natutulog, lumapit siya kay Luke na nakaupo sa balkonahe habang nakatingin sa labas. Sinabi ng mga bata na nakita nila si Gabriel. Hindi ako naniniwala. Hindi pwede, patay na siya. Pero natatakot ka. Sabi ni Luke ng mahinahon. Natatakot ako. Dahil kung hindi siya, sino naman ang gumagaya sa kanya? At ba't niya ginagawa to lalo na't kasangkot ang mga bata? Dalawang posibilidad lang ang nangyayari dito, Seraphine. Isa, may taong gumagamit ng mukha ni Gabriel para takutin tayo. At hadlangan ang ginagawa natin o pangalawa. May mga bagay tayong hindi alam tungkol sa nangyari noon. Mga bagay na tinago mula sa atin. Nasa study room si Seraphine. Muling binubusisi ang lumang dokumento tungkol sa foundation at experimental trial. May isang encrypted email ang pumasok sa private account niya. Isang account na tanging malalapit na professional na contact lamang ang nakakaalam. Kasunod dito ang isang attachment. Nanlamig ang kanyang daliri nang buksan ang file. Clinical Trial Phase 1. Lead Scientist, Dr. Gabriel Gonzalez. Muling binasa ni Seraphine ang dokumento. Naka-archive ang record. Hindi ito kasama sa public filings. May annotation pa na nagsasabing confidential under board's restriction. Biglang bumukas ang pinto ng study room. Seraphine, are you okay? Hindi siya agad nakasagot. Dahan-dahan niyang inikot ang laptop paharap kay Luke. Tignan mo. Lumapit si Luke habang binabasa niya ang pangalan. Unti-unting tumitigas ang kanyang muka. Si Gabriel ang namuno sa trial. Wika ni Seraphine. Alam ba ng pamilya ko? Naasawa mo siya noon? Hindi. Hindi ko kailanman binanggit ang detalye ng trabaho niya sa inyo. Seraphine, kung siya ang principal investigator, ibig sabihin may direct knowledge siya sa lahat na nangyari sa trial. Mas malala pa doon. Kung siya ang namuno, alam niya ang risk. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang katotohanang konektado si Gabriel sa proyektong posibleng naging sanhi ng sakit ng kanilang mga anak o ang katotohanang maaaring buhay ito. Muling pumasok ang isa na email pa. Isa itong video file. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang play. Sa screen, isang lalaki nakaupo sa madilim na silid. May manipis na balbas. Mas payat kesa sa naalala niya. Ngunit walang duda na si Gabriel ito. Seraphine, alam ko na bigla ka. Pero kung pinapanood mo ito, ibig sabihin nakarating na sa'yo ang totoo. Napahawak siya sa mesa. Hindi ako namatay nung araw na yon. May sumabog na kagamitan sa laboratory. Pero ibang researcher ang nasawi. Ako ang inilihim ng board. Kailangan nilang may masisi. At kailangan ko mawala para hindi tuluyang magsara ang proyekto.
Nagpatuloy ang video. Hindi ko ginusto mangyari ang komplikasyon sa mga bata. May genetic marker na hindi namin nakita sa initial screening. Nang malaman ko na kabilang ang sarili kong mga anak sa mga nagkaroon ng side effect, huli na ang lahat. Napapikit siya. Ginamit ko ang pagkawala ko para makapag-research ng walang pressure mula sa foundation. May sarili akong kondisyon sa dugo. Lumalala ito. Alam ko hindi na ako mabubuhay ng ilang taon. Kaya ginugol ko ang lahat para mahanap ang lunas sa kanila. May plano akong kunin sila para isama sa clinical protocol na ginagawa ko. Hindi ko ito pagkakatiwala sa foundation. Ako may kasalanan. Ako ang dapat magtama. Natapos ang video. May plano siyang kunin ng mga bata. May sakit din siya. Kaya pala ganun ang itsura niya. Lumapit si Luke at tinawakan na magkabilang balikat niya. Makikipag-usap tayo sa kanya. Paano kung mamatay siya bago niya ibigay ang buong research? Mas lalo nating hindi pwedeng hayaan na siya kang kumilos mag-isa. Kung may lunas siya, kailangan ito ma-validate. May isang pribadong pasilidad sa labas ng lungsod. Doon sila nagkita ni Gabriel. Pagbukas ni Seraphine ng pinto ng conference room, halos hindi niya makilala ang lalaking minsan niyang minahal. Hindi siya agad lumapit. Nakatayo lang siya sa pintuan habang hawak-hawak ang kanyang bag. Buhay ka pa pala. Yun lang ang naiisip niyang sabihin. Hindi ko talaga ginusto magbukang patay. Pero kailangan kong gawin yon. May mga taong ayaw matapos ang trabaho kong sinimulan. Para kanino ba talaga to? Para sa foundation? O para sa sarili mong interest sa research? Sumingit si Luke sa pagitan nila. Diretso na tayo para di tayo magsayo ng oras. Sinabi mo sa video na meron kang protocol na maaaring makatulong sa mga bata. Ano yun? Tumango si Gabriel. Kumuha ng isang folder mula sa mesa. Inilapag ito sa harap nila. Hindi lang makakatulong. Binuo ko ito na ilang taon para sa kanila. Targeted gene correction ang ginagawa ko. Natuklasan ko na may eksaktong mutation na hindi natin nakita nung una pa. Ang 4 na bata. Pareho silang may ganong marker sa kanilang DNA. Marker? Na hindi mo napansin bago mo simulan ng unang trial? Hindi napigilan ni Seraphine ang pagtaas ng boses. Hindi ko talaga nakita. Wala pa ito sa mga database ng mga variant nung panahong yon. Paliwanag ni Gabriel. At na makita ko ang komplikasyon, huli na ang lahat. Hindi ko na kayang pakinggan ang mga iyak ng mga magulang. Kaya ako tumakas at nagmukhang patay para makapagtrabaho ng tahimik. Hindi ko sila gusto ipahamak, Seraphine. Anak ko sila. Hindi ko kayang hayaan na dumadaan sila sa kung anumang pinagdadaanan ng ibang bata na may parehong sakit. Gaano katagal bago makita ang resulta ng treatment? Tanong ni Luke. Hawak ang balikat ni Seraphine. Hindi agad sumagot si Gabriel. Huminga muna siya ng malalim bago magsalita. Hindi ko alam ang eksaktong bilang ng mga buwan o taon, pero sigurado akong hindi na matagal. Nasubukan ko na ito sa sarili kong sistema at napatunayang ligtas. Hindi mo kami pwedeng basta kunin o gamutin ng walang anumang dokumento. Kung gagawin ito, dapat legal ito. May kumpleto tayong dokumentasyon at may independent na mga eksperto na mag-monitor ng buong proseso. Pumapayag ako. Pagod na ako sa pagtatago. Gusto ko nang tapusin ito na maayos. Hindi naging madali ang proseso. Bago pa man simulan ng treatment, sumailalim muna ang quadruplets sa masusing pagsusuri. Mula sa mga blood test hanggang sa genetic mapping. May independent medical board mula sa Singapore at Europe na dumating para suriin ang lahat ng protocol at tiyakin na ligtas ito para sa mga bata. Si Seraphine ang unang pumirma sa consent form. Sigurado ka ba sa desisyon mong to? Tanong ni Luke habang pinapanood siyang pirmahan ang papel. Kahit na mahirap, kailangan nating subukan para sa kanila. Sa unang buwan ng treatment, wala pang malinaw na pagbabago. Patuloy silang nasa monitoring. Normal lang ang mga fluctuations sa kanilang mga resulta. Paliwanag ni Gabriel isang araw, habang nakatayo sila sa labas ng observation room. Tinitignan nila ang mga bata na naglalaro sa loob. Ang katawan nila ay nag-a-adjust sa treatment. Kailangan lang natin ng pasensya at oras.
Bakit ayaw mong pumasok at makipaglaro sa kanila? Minsang tanong ni Seraphine habang magkasama silang nakatayo sa labas. Mas mahirap umalis kapag masyado ako naging malapit. Ayoko magdulot ng dagdag na sakit sa kanila kapag dumating ang oras na kailangan ko umalis. Lumipas ang 2 buwan. Bumaba na ang inflammatory markers sa dugo ng mga bata. Isang magandang senyales na gumagana ang treatment. Sa 3 buwan, lubos na nabawasan ang pangangailangan nila sa blood transfusion. Mula kada 1 linggo, nag-1 buwan na lang. Sa 4 na buwan, hindi na naitalaga ang anumang scheduled transfusion para sa 4. Hawak ni Seraphine ang pinakahuling laboratory report ay pinadala ng board. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang numero at salita sa papel. Lahat ng resulta ay nasa normal na hanay. Lumapit si Luke sa kanya. Ano sabi sa resulta? Hindi siya agad nakapagsalita. Inabot na lang niya ang papel kay Luke habang tumutulo ang kanyang luha. Wala na. Wala na mga abnormal markers. Magaling na sila, Luke. Kinahapunan ng araw na yon, pinayagan si Seraphine at Luke na tumingin sa mga bata at hinayaan din nila makausap ni Gabriel ang mga ito. Pumasok siya sa silid, kung saan naglalaro sina Julia, Julian, Javier at Jasmine. Naglalaro sila ng puzzle at laruan sa malaking carpet sa sahig. Natigilan ng 4 nang makita siya. Daddy? Mahinang sabi ni Jasmine. Lumuhod si Gabriel sa harap nila. Hawak ang isang maliit na kahon ng tsokolate na binili niya para sa mga ito. Oo anak, ako nga ito. Agad na tumakbo si Javier at niyakap siya ng mahigpit. Ba't mo kami iniwan? Akala ko rin di na kita makikita ulit. Pilit nang umiti si Gabriel habang hinahaplos ang ulo ni Javier. Sina Julia at Julian tahimik na lumapit at hawak ang kanyang kamay. Si Jasmine naman nagtanong, Magstay ka na ba dito, Daddy? Magsasama-sama na tayo? Napatingin si Gabriel kay Seraphine na nasa may pintuan. Kasama si Luke. Umiling siya at hinawakan ang mukha ng bawat bata. Hindi na ako magtatagal dito mga anak. May sakit din ako at kailangan kong tapusin ng ilang bagay. Pero gusto ko malaman nyo na mahal ko kayo. At hindi ako tumigil na hanapin ang paraan para gumaling kayo. Gagaling ka din ba, Daddy? Tanong ni Julian. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi lahat ng sakit kayang pagalingin ng gamot anak. Pero sobrang saya ko dahil kayo. Okay na kayo. Makakapaglaro na kayo nang hindi kayo magkakasakit ng madalas. Lumapit si Seraphine sa kanila. Hinawakan ang balikat ni Julia. Hindi kita mapapatawad agad, Gabriel. Maraming taon nang nawala. Maraming oras na hindi mo naranasan na makasama sila at naghirap ako doon. Alam ko. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo. Ang importante, ligtas at malusog ang mga bata. Pagkalipas ng ilang linggo, lalo nang hina si Gabriel, hindi na siya makalakad ng matagal. At karamihan ng oras ay nasa kwarto na lang ito sa pasilidad. Sa huling pagbisita nila sa kanya, hindi na ito makabangon sa kama. Seraphine, huwag mo silang hayaang matakot sa mundo. Turuan mo sila maging matapang. Hinding-hindi ko sila pababayaan. Luke, alagaan mo sila. Lahat sila. Tumango naman si Luke. Hindi ko sila pababayaan. Sa araw ng libing, magkahawak kamay sina Seraphine at Luke habang nakatayo sa tabi ng puntod. Ang 4 na bata hawak-hawak ang maliliit na puting bulaklak. Mommy, hero na ba si Daddy Gabriel? Napaluha si Seraphine habang hinahaplos ang buhok ng anak. Hindi siya perpekto, anak. Sagot niya ng mahinahon. May mga pagkakamali siya noon, pero nagawa niya ang lahat para maitama yon at para makita kayong malusog at masaya. Lumipas ang mga taon, lumaki na sina Julian, Julia, Javier at Jasmine, naganap na malulusog at masigla. Ang mga batang dating bihira makita sa labas ng ospital, ngayon, abala sa kanila mga klase, sports training, at iba't ibang kompetisyon sa paaralan. Ang dating lingguhang pagpunta sa laboratorio para sa mga test,
Napalitan ng PTA meetings, school recitals, at mga simpleng bonding moment na kasama ang mga kaibigan ng mga bata. Sa kabila ng lahat ng pagbabago, nanatili pa rin sa papel na lamang ang unang dahilan ng kanilang pagsasama. Dumating ang panahon ng halalan. Sa huli ang sipag, katapatan at plataporma ni Luke para sa mas mahusay na sistema ng kalusugan at edukasyon ang nagwagi. Ang dating negosyanteng may maingat na imahe ay nahalal na opisyal ng bayan. Sa gabi ng proklamasyon, magkahawak kamay silang tumayo sa entablado habang ang mga tao ay nagpapalakpakan. Hindi ko ito magagawa kung wala ang aking pamilya, ang aking asawa, ang unang nagbukas ng aking mga mata sa kung gaano kahalagang pagkakaroon ng maayos sa sistemang pangkalusugan para sa mga bata at mahihirap. At ang aking 4 na anak ang dahilan kung ba't hindi ako sumusuko na ipaglaban ang kanilang kinabukasan. Naghiyawan at palakpakan ng mga tao. Mga flash ng kamera ang kumikinang sa buong lugar. Sa likod ng entablado, napabuntong hininga si Seraphine habang tinutulungan si Luke na alisin ang kanyang barong. Busy ka na lalo ngayon, baka hindi ka na makauwi ng maaga para sa hapunan yan. Di ka ba sanay sa akin na busy? Sanay na ako, pero namimiss ko yung mga dinner natin, kasama ang mga bata. Hindi ko hahayaang maging estranghero ako sa sarili kong bahay. Kahit na kailangan ko umuwi ng madaling araw para lang maabutan kayo natutulog o makausap kayo ng konti, gagawin ko yun. Hindi ko kayo pababayaan. May mga gabing pagod siya na umuuwi mula sa pagpupulong at hearing. Ngunit hindi na muna siya pumupunta sa kanilang kwarto. Dumidiretso sa kwarto ng mga bata para silipin ang mga ito at halikan sa noo. Dad, nanalo ka na eh. Huwag ka na masyadong seryoso palagi. Minsang sabi ni Julian habang nag-aayos ng kanyang sports bag para sa training. I'm just being responsible. Same lang yun, Dad eh. Hindi nagtagal dumating ang isa pang sorpresa na nagpasaya sa kanilang buong pamilya. Hawak ni Seraphine ang isang pregnancy test kit na binili niya kahapon. Nang makita niya ang 2 linya, hindi niya napigilan ng pagngiti at pag-iyak. Pagpasok ni Luke sa banyo para kumuha ng tuwalya, agad niya napansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Seraphine. Sarah, are you okay? Are you sick? Iniabot ni Seraphine ang maliit na stick sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Luke na makita ang resulta. Tumitig siya sa test kit, pagkatapos tumingin kay Seraphine. At gumiti. Matagal bago siya nakapagsalita. Napahawak sa kanyang bibig para pigilan ang emosyon. Akala ko, hanggang 4 lang ang kakayanin ng puso ko. Baka hindi ko na mahandle ang isa pang bata. At nang ipanganak ang kanilang 5 anak, mas lalong naging buo at masaya ang kanilang pamilya. Kuya na ako! Akong panganay na kuya! Sigaw ni Javier nang makita ang bagong panganak na kapatid. Di no, ako din naman kuya, mas matanda ako sa'yo. Basta ate kami. Kami ni Julia mag-aalaga sa'yo. Madaling araw pa lang pero ang buong bahay ay parang may mini festival na sa ingay at pagkalat ng gamit. Uy, mga tol, bilisan nyo na. Malilate tayo sa practice ng varsity. Baka mapagalitan ako ni coach. Sigaw ni Julia na makababa sa hagdan. Suot ang kulay asul at puti nilang basketball jersey. Ang kanyang bagong biling sneakers, kinakalikot pa niya habang nagmamadaling magbihis sa maikling pantalon. Bakit ako ang pinapabilis mo, Julian? Ako pa naman ang may inter-school debate ngayong umaga. Yung manalo tayo o mawawalan tayo ng slot sa nationals. Mas importante yun kaysa sa laro mo. Sagot ni Julia at kinuha ang tablet at manipis na folder na puno ng printed arguments at statistics. Pinapadyak pa niya ang kanyang paa dahil hindi makasara ng maayos ang zipper ng kanyang waterproof backpack. Pareho kayo maingay eh. Baka maistorbo natin si Baby Lia na kagigising lang. Komento ni Javier habang inaayos ang kanyang swim bag. Nilagyan pa niya ng ice pack ang kanyang goggles at training suit. May qualifying meet ako mamaya ha. First seat pa lang ng 9 a.m. Hindi ako pwedeng ma-disqualify dahil sa traffic ko kung ano pang gulo. Sa malawak naman na sala,
Si Jasmine ay abala sa pag-check ng kanyang DSLR camera at portable tripod. Inayos niya ang mga lens. Sinusuri ang battery level at binuksan ng drone para itest ng signal. May photo exhibit kami sa photography club ngayong hapon. Kailangan talagang perfect ang shots ko. Baka makakuha pa ako ng grant mula sa isang creative agency. Mula sa kusina, nakatayo si Seraphine habang naglalatag ng almusal sa malawak na mesa. Pinagmamasta niya ang apat na magkakapatid na abala sa kanilang mga gagawin. Lumapit si Luke, nakasuot na maayos na polo shirt na kulay abo at dark blue na slacks. Hawak ang kanyang laptop bag na may sticker ng kanyang paboritong sports team. Handa na rin siyang umalis para sa kanyang virtual meeting para sa kanyang kasama sa opisina. Biglang lumapit si Javier at bahagyang tinapik si Luke sa balikat. Dad, punta ka sa swim meet ko mamaya. Sabi ni Coach, kapag nakapasok ako sa top 3 ngayon, isasama niya ako sa training camp sa national team para sa SEA Games next year. Ewan ko nga anak, may importanteng meeting ako sa mga investor ng kumpanya na 10 a.m. Nakita niya agad ang bahagyang pagbaba ng balikat ni Javier. At ang mga mata nito, nagsisimula nang mawalan ng liwanag. Nakita yun ni Seraphine, kaya tinapik niya ng mahinahon ang braso ni Luke at nginitian ito. Pero, sisiguraduhin ko matatapos agad yun. Bibigyan ko ng time limit yung meeting para makarating ako bago magsimula yung final heat ng 2 p.m. Promise ko yan sa'yo, nak. Ngumiti ng malawak si Javier at mahigpit na niyakap si Luke. Sige dad, promise ah. Kapag dumating ka, ipapakita ko sa yung bagong teknik ko na tinuro sa amin ni Coach. Opisyal nang inilathala ng International Medical Board ang resulta ng gene correction protocol na unang binuo at sinimula ni Gabriel. Hindi na lamang ang quadruplets ang nakatanggap ng lunas dahil daan-daang iba pang mga bata mula sa iba't ibang continent na merong parehong rare pediatric blood disorder ang nagsimulang makaramdam ng kagalingan at namuhay na ng normal tulad ng ibang mga bata. Isang gabi, lahat ay nakaupo sa sala habang nanonood ng balita. Sa kanilang smart TV, si Leah nakaupo sa kandungan ni Seraphine habang kumakain ng popcorn. Biglang lumabas ang malaking headline nito sa screen. Look, yan na yun. Yung genetic pathway na ginamit nila sa paggamot ng mga bata natin. Yun ang binanggit nila bilang pangunahing bahagi ng paggamot. Tinuloy nila ang research ni Gabriel. Maraming doktor at scientist mula sa iba't ibang bansa ang nagtulungan para tapusin ito at gawing available sa lahat. Makalipas ang ilang linggo, nagpa siyang buong pamilya na bumisita sa sementeryo para dalawin si Gabriel. Daddy, unang nagsalita si Jasmine at maingat na inilagay ang kanyang printed photo sa tabi ng bulaklak. Nanalo ako ng National Photo Contest ng mga kabataan. Ang tema ng winning shot ko, buhay na bumangon. Kuha ko yun nung kasama ko kayo sa park. Sayang di mo nakita, pero sure akong proud ka sa akin. Ako naman, top scorer ako sa huling championship game ng aming team. Nakakuha pa ako ng MVP award. Dagdag ni Julian. Sabi ni Coach, pwede na ako mag-audition para sa collegiate team na Ateneo next school year. Mommy told me na ikaw ang napakagaling sa science nung ikaw ay nag-aaral pa. May offer na rin ako para sa International Science Camp sa Singapore. Gusto ko matuto pa tungkol sa genetics at molecular biology. Baka makatulong ako sa ibang bata na may sakit balang araw, tulad ng ginawa mo. Sabi naman ni Julia. At ako naman, sabi ni Javier habang nakangiti at inilagay ang kanyang swimming medal sa tabi ng tsokolate. Hindi na ako hinihingal kahit mag-swimming ako na 1 oras ng tuloy-tuloy. Qualified na ako sa national team. Next year, sasali na kami sa Southeast Asian Age Group Championship sa Thailand. Gusto ko maging champion para sa'yo, Dad. Tahimik na nakikinig si Seraphine. Habang hawak ang kamay ni Leah na ngayon, naglalakad na rin ng maayos. Kumukurot-kurot ng damo sa tabi ng puntod, gamit ang maliit na mga kamay. Pagkatapos, tumingin siya sa apat na magkakapatid at ngumiti ng mahinahon. Mommy, pwede ba ako maging scientist tulad niya ni Dad? Gusto kong gumawa ng gamot at paraan ng paggamot para sa mga batang may sakit na tulad namin dati. Tanong ni Julia. Pwede naman anak, pero siguraduhin mong mas maingat ka sa sarili mo ha?
Hindi mo pwedeng isakripisyo ang sarili mong kalusugan para sa iba. Lumapit si Luke at hinawakan ng bewang ni Seraphine, habang pinagmamasa ng apat na bata na malayang tumatakbo at naglalaro sa malawak na damuhan ng sementeryo. Sa pag-uwi nila, sakay na sila ng kanilang sasakyan. Nang magsimula na naman sila mag-agawan kung sino ang magdedesisyon sa kung anong papakinggang music. Napailing na lang si Luke habang nagmamaneho. Habang si Seraphine, tumatawa habang hawak ang kamay ni Leah na natutulog na sa kanyang bisig. May mga desisyon sa buhay na hindi natin maibabalik agad at may mga pangyayari na hindi natin maipapangako o mahuhulaan. Ngunit tandaan lahat ng ito, maging mabuti man o masama, may dahilan at bahagi ng paghubog sa kung ano tayo ngayon. The end.